Mga kababayan, kumusta po kayong lahat? Magandang araw po sa inyo. Eto po mga kababayan, balitang balita po. Laila de Lima, babalik nga ba sa kulungan? Naku po! Binaligtad ng Court of Appeals ang pag-absuelto ng Muntinlupa RTC sa kanyang kaso. Alamin po natin. Ito po yung pahayag ni Atty. Panelo kung babalik nga ba sa kulungan si de Lima. Panoorin po natin. Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Midaldea, ni Bingbong, yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay de Lima sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimonya, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi inaprubahan nila na kaya itong mga nagsinangaling dahil mga tinakot. Hindi nasunod, madalit sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun. Yun ang latest. Ito yung isa, hindi pa nga natatapos, wala pa nga ang declaration, formal declaration ng mga winners sa national polls. Pero usap-usapan pa rin yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. At syempre, di ba, natalo yung ibang mga kandidato sa Kamara. At ang naglalabas ngayon yung mga nanalo sa party list, kahit wala pang declaration, itong si former Senator Leila de Lima and Attorney Charles Jokno na sasama dun sa team ng Kamara na magpo-prosecute nga kay VP Sara. What's your take on that, Attorney Sal? Unang-una, yung sinasabi nilang dalawang hindi naman mga trial lawyers yun na mahabang eksperyensya. Mga pangalan, kontrobersya. But before that, hindi ko alam kung bakit hindi pa lumalabas sa dyaryo. Kasi kahapon, I received a copy of a Court of Appeals decision. Pinadala sa akin ni dating ES Bingbong Medialdea sa Hague. Kuha siguro siya ng kopya. Alam mo ba, kasi naalala ko ngayon, kasi binanggit mo yung pangalan de Lima. Hindi ba na-absuelto yan si dating Senador de Lima? Lumalabas sa desisyon ng Court of Appeals. Kasi if you remember, dito sa programa natin hindi ba ilang beses natin tinalakay na initially, yung mga witnesses, tinuturo si de Lima na guilty. Di ba? May mga testimonya sila. And then, after several years, bumaliktad. Nagkaroon ng recantation of testimony. Natatanda mo yun? Yeah. And then, yung judge, on the basis of recanted testimony, inabsuelto niya. Kung matatanda mo na, yung programa natin ang unang bumatikos doon sa desisyon ng judge. Sabi natin, teka muna, bakit ka mag-aabsuelto nang dahil lamang sa recanted testimony? Sabi natin, before you can give validity to the new testimony, yung bagong testimonya niya na bumaliktad siya, kailangan sulong siya, maglatag siya ng ebidensya sa hukuman kung bakit nagsinungaling siya the first time. Kailangan ipakita niya na siya ay inimpluwensya, tinakot, binayaran. Kailangan ipakita mo muna yun para kapanipaniwala na ngayon ay nagsasabi ka na ng totoo. Ang sabi na, wala namang ebidensya, walang sinasabi. Batay sa mga nabasa natin sa dyaryo, walang sinasabi na yung defense introduced evidence to show that the witnesses have been intimidated, coerced ng outside forces para magsinungaling. Wala. Kaya nga ako,
Hindi ba, ay natatandaan ko, sabi ko sa prosecution, maghain kayo, mag-apila kayo, merong grave abuse of discretion dito. Apparently, di ko na nga alam kung nag-apila sila. Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Vidaldea, ni Bing Bong, yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay De Lima sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimonya, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi naprubahan nila na kaya itong mga nagsinungaling dahil mga tinakot, hindi nasunod. Madali sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun. Yun ang latest. Nagtataka ako bakit hinahanap ko sa mga mainstream na dyaryo, pati sa social media, wala pang lumalabas. Pero paano yung Attorney Sal? Nakalabas na siya. Ibig sabihin, ibabalik siya sa kulungan? Hindi naman ganon. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi she was acquitted and on the basis of that, she was released. Pero kung null and void, ibig sabihin, balik ka sa dating status. So, Dati status ka ko, balik ka sa kulungan, ganon? Sa tingin ko, ganun ang mangyayari. Yan po mga kababayan. Naku, balik kulungan nga po. Kasi nga, null and void po yung yung naging desisyon ng Muntinlupa RTC, Regional Court. So, ayan po mga kababayan. Itong balik selda na to si De Lima. Ito po yung opinion ni Attorney Sal Panelo dahil nga po ito nga null and void na ang inilabas na ginawang pag-release ng RTC. Yan po mga kababayan. Ano po masasabi nito ng mga, tignan natin yung mga reaction nila ng mga kababayan natin. Basahin po natin. God is good all the time. Di talaga mananaig ang kasamaan na balak nila. Maraming salamat po, Attorney Panelo. God bless. Gusto ko na birada mo, Attorney. Kaya nga ikaw ang favorite professor-in-law ko. Yan. Ang bilis ng karma. Yari ka ngayon, De Lima, balik kulungan ka. Yung po mga sinasabi nila mga kababayan. This kind of news that the majority of voters wants to hear. Awesome job, Court of Appeals. So yun po mga kababayan. So ang korte po natin ay talaga pong may justice. Kung may ito po yung kasi pwede pa ho sila sa apela dito sa Supreme Court. Doon po talaga ang pinaka-final. Pero alam natin, sana, tama po sana yung sinabi ni Attorney Panelo na babalik siya doon sa dati niyang kinalalagyan. Ayan po, kasi ayan po yung order ng Court of Appeal, di ba ho? Ito rin po yung sinabi ni Attorney Trixie na babalik kulungan ba si De Lima? Possible po. Kasi po, mabigat kasi ang akusasyon sa kanya. Dahil tungkol ito sa droga, mga kababayan. Di ba ho? Tignan din natin yung mga comment ng mga kababayan natin. Yes, she deserved to go back behind bars for the safety of our country. Ayan. Deserve, bilis ng karma. Disqualified na siya kasi may kaso siya. O nga, na sila, celebrate na, pero wala pa naman proclamation mga kababayan. So hindi pa tapos yan. Yan. Yan ang kakahinatnan ni De Lima kung babalik nga ba sa kanyang selda mga kababayan. So mga kababayan, ano po masasabi nyo dito? Gusto nyo ba makabalik sa kulungan itong si Leila De Lima? O hindi? Mag-comment lang ho kayo. Tapos paki-like na rin po at huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa iba pong update. Maraming salamat po.